there are questions that I wouldn't have been able to answer. May mga tanong na talagang hindi ko kayang sagutin noong kampanya dahil makakasama doon sa aming kampanya. Isa sa mga yon is yung talagang nagsimula yung problema namin nung nag-file ng impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara. Because yung October surveys namin, 9 na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before the incident of bringing the former president to Hague, 4 na lang. So just because of the impeachment, 4 na lang yung natirang alyansa candidates doon sa Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, early on, binawasan ko yung rallies doon sa Mindanao kasi wala rin mangyayari sa amin doon. Nagsisisihan ngayon ang Malacanang, ang administrasyon, ang mga congressman at ang alyansa dahil sa inaabot nitong mga pambato ng alyansa na nangulilat sa bilangan sa pagkasenador nitong katatapos lamang na 2025 eleksyon. Matatandaan ng mga early January o December, January, February, base sa mga survey ay nangunguna itong mga line-up ng alyansa katulad ditong si Erwin Tulfo, Bong Revilla, Tito Soto, Ping Lacson, Manny Pacquiao, okay? Itong si Camille Villar nung siya po ay nasa alyansa pa noon, nangunguna sila kasama si Abi Binay, Abalos kasama yan. Pasok yan sila eh. Sila ang nangunguna noon sa survey. Okay? Pero after nung naipasa o in-impeach si VP Sara, unti-unti na nagbago ang mga survey. At sabi ni Tubi Chanco, na siyang tumayo bilang campaign manager ng alyansa, naramdaman nila yan, yung pagbabago sa suporta ng tao, partikular sa Mindanao, sa Visayas, sa Cebu, noong in-impeach si VP Sara. Okay? Naramdaman nila ang galit ng taga Mindanao, taga Visayas, dito sa ginawa ng Kongreso ng mga congressman kay VP Sara. Sa makatuwid, sympathy vote ang nangyari ngayon. Kung bakit nangulilat itong mga pambato ng alyansa. Okay? Kaya alam po ninyo sabi ko nga, yung biglang pag-angat namin sa ranking, kami ni Senator Bongo, it came with a heavy cost. At ang cost na yon ay yung freedom ni Pangulong Duterte. Yun po ang naka-angat talaga sa amin ng gusto. Yung paghuli nila kay Pangulong Duterte dahil naagrabyado talaga ang taong bayan. Yung Bicol area, hindi ako nakapunta, hindi ako nakakampanya sa Bicol area. Itong sa mga Samar area, hindi rin ako nakapunta. So very limited yung napuntahan ko. At yung mga napuntahan ko naman, ang sinasabi sa akin ng mga kababayan natin na, sige lang sir, relax lang kayo sir, kami nang bahala sa'yo. Basta pagdating ng eleksyon, doon namin ipapakita sa aming baluta yung sama ng loob namin sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kaya ako nasabing protest vote yung aming panalo dahil nga ramdam ko yung mga naramdaman ng ating mga kababayan as we went around sa aming very limited na unconventional na campaigning na ginawa natin. So doon ko naramdaman na ito totoo talaga. At
makita mo naman, no? Yung result sa buong Mindanao, halos buong region ay nagsusolid vote sila ng Duterte. Sabi naman ni Senador Bato, sa kanya pag-iikot nitong campaign period, sinasabi naman ng mga tao sa ground sa kanya na ipaghihiganti nila si Tatay Digong sa pamamagitan ng pagboto. Sila na raw bahala. Ibuboto nila itong mga pambato ni Tatay Digong bilang protesta sa ginawa nitong Malacanang sa dating Pangulo. Sa mga katuwid, hindi lang po ang dahilan, hindi lang ang impeachment ang dahilan kung bakit itong mga tao ay nagkaroon ng simpati sa mga Duterte. Kung pagsamahin natin itong sinasabi ni Toby Chanco at nitong si Senador Bato, dalawa ang dahilan kung bakit nangulilat sa botohan itong alyansa. Una, yung ginawang pag-impeach kay BP Sara. Pangalawa, itong pag-kidnap di umano, itong pagkanuno ng gobyerno sa dating Pangulo. Kung pagbabasihan itong pahayag ng dalawang personalidad, Senador Bato at si kahit Toby Chanco. So, dalawa. Kaya ngayon, nangulilat itong ang mga pambato ng alyansa. Mabuti na nga lang, si Camille Villar at si Amy Marcos ay naglipat bakod sa kampo ng mga Duterte. Nagpa-endorse kay BP Sara. Kung hindi nila ginawa yon, baka kasama sila sa pinulot sa kangkungan. Kasi nung after ng pangyayari sa impeachment kay Tatay Digong, nakita natin na itong si Amy Marcos at si Camille Villar sa mga lubas na survey, latest survey, hindi na sila kasama. Okay? Kaya ngayon, nung inadapt sila ng PDP, nung sila inendorso ni BP Sara, unti-unti lumalakas si Amy Marcos at si Camille Villar. At ngayon, pasok po sila sa Magic 12. Okay? So ngayon, ito, ano ang impact nito sa impeachment ni BP Sara? Ito mga binulgar ni Toby Chanco at ni Senador Bato. Ano ang impact nito sa mga senador na re-electionist sa parating na 2028? Sa akin palagay, ito po ay malaking impact sa kanila. Sapagkat ito po ay maganda na rin lang na in-expose ito ni Toby Chanco para ngayon pa lang, bago ang impeachment, ay malalaman na mga senador na tatakbo bilang re-electionist sa 2028. Magiging basihan nila ngayon yan. Okay? Magiging basihan nila ngayon yan kung saan sila. Papanig sila ba ay papabor na i-convict si BP Sara o i-acquit? Sa akin palagay ito opinion ko lang ito. Kasi alam po ninyo ang impeachment ay alam natin na yan po ay political process. Yan po ay
numbers, pag marami kang kakampi sa Senado, pwede kang ma-acquit. Ay sa pagkakataon na to, ating pinupulsuhan na base sa ating mga nakikita, ay feeling ko ay papabor kay VP Sara ang pagpapasya ng mga senador. Okay? Kaya sa ating palagay ay salamat na rin kay Toby Chanco na ngayon pa lang in-expose na niya itong mga sinasabi niyang dahilan kung bakit nangulilat ang pambato ng alyansa. Salamat kay Toby Chanco. Bagamat sa mga sinasabi niya ay sinisisi niya itong ginawa ng mga congressman ni Speaker, pero nililigtas naman niya si Bongbong Marcos, si Presidente Marcos sa mga issue. Nililigtas niya, pinagtatanggol niya. Bakit? Bakit? Sa akin palagay, siguro gusto niyang protektahan ang Pangulo na baka sakali makabawi ang Pangulo sa kanyang trust at approval ratings. Dahil bagsak po ang kanyang trust and approval ratings nitong nagdaan. Sinasabi ni Toby Chanco, hindi, sabi niya, ang Pangulo ay ayaw niyan, ayaw ng impeachment, ayaw yung nangyari sa BICAM report, ayaw niyan. Sa makatuwid, ibig sabihin, ang may kagagawa niyan, mga congressman. Alam po ninyo tayo naman po ay matagal na nakasubaybay sa politika. Yung mga ganong usapin ay hindi mangyayari kung hindi papayagan ng presidente. Ngayon, kung sasabihin natin, totoo. Sabihin natin totoo ito sinasabi ni Toby Chanco na walang control. Ayaw ni Pangulong Marcos itong ginawa ng Kongreso na pag-impeach kay VP Sara. Itong ginawang kalokohan sa BICAM report. So ibig sabihin yan, ang Pangulong Marcos inutil. Tama naman ngayon, ngayon lumalabas na tama man ito. Sinasabi ni Jaime Marcos na ang may control sa Malacanang ngayon, ang kanyang pinsan, at si First Lady Lisa Marcos. Ganun pa rin, bagsak din. Kahit pinagtanggol ni Toby Chanco, si Pangulong Marcos, mga issue na yon, sa usaping weak leader, nasasabi natin na totoo nga, weak leader. Kasi sinasabi mismo ni Jaime Marcos na kapatid ng presidente. Diba? Ngayon, gustong iligtas ni Toby Chanco, gustong protektahan ni Toby Chanco, si Pangulong Marcos, sa usapin ng ICC ng pag-aresto kay Tatay Digong. Sinasabi ni Toby Chanco, hindi daw kontrol yun ng Malacanang. Sablay pa rin yun. Sablay pa rin. Dahil ang mga issue na yan, hindi yan mangyayari kung walang pahintulot o hindi kagustuhan ng Malacanang. Ngayon, kung nangyayari yan, yung nangyayari yan kay Tatay Digong, at sinasabi ni Toby Chanco, hindi control, ibig sabihin, lumalabas pa rin, na weak leader pa rin itong si Pangulong Marcos. Diba? Kasi pinapakinggan itong mga interview ni Toby Chanco. Sinasabi niya, hindi raw nila control yan. Maniwala ba kayo doon? Ako, hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala dyan. Diba? Kung sinasabi, kung totoo yan, weak leader ko talaga. Dalawa lang yun. It's either weak leader si Pangulong Marcos o nagsisinungaling sila. Diba? Ganun lang yun
Kaya ako, salamat dito sa mga in-expose, mga nireveal ni Toby Chanko na kaya bumagsak ang alyansa dahil dito sa mga nangyayaring pag-impeach kay VP Sara. Okay? Diba? Sinasabi ko kahit saan ang gulo, may tama o may negative effect. Itong si Pangulong Marcos at si Speaker, kahit ipagtanggol ni Toby Chanko itong si Pangulong Marcos, kahit saan mo titingnan ng anggulo, negative pa rin. Negative pa rin ang kalalabasan. Okay? Ganun po yan. Diba? Alam po ninyo tayo yung nagtataka kung bakit base kasi sa mga bago ang eleksyon, tinitingnan natin yung mga reaction ng mga tao sa mga base sa mga post sa social media. Kasi katulad dito sa Cebu, halimbawa, matindi po ang labanan doon sa gubernatorial. Sapagkat ang ini-endorse noon ni Pangulong Marcos si Gwen Garcia, na siya masasabi natin na Reyna ng politika sa Cebu. Kasi ito si Gwendolyn Garcia ay isang matibay, haligi ng politika sa Cebu. Napakatagal niya sa posisyon, napaka-congressman, napaka-mayor, napaka-governor. Ngayon, itong kanya nakalaban na si Governor-elect Pambani 4 ay isang baguhan sa politika, hindi kilala, walang masasabi natin na walang makinarya, pero siya ay tinalo. Tinalo po niya si Gwen Garcia. Okay. Ngayon, bago ang eleksyon, mainit na ang labanan sa Cebu. Tinitingnan natin yung mga reaction ng mga Cebuanos base dun sa mga nangyayari, mga post, social media post ng mga taga Cebu, mga residente. Tinitingnan natin ang reaksyon ng tao base sa mga emoji. Okay? Kapag Gwen Garcia ang pinag-uusapan, ang emoji, it's either natatawa o galit. Mas marami ang reaction kapag Gwen Garcia either natatawa o galit. Pero kapag Pambani 4, ang reaction ng tao thumbs up o thumbs up, tapos yung heart. Mas marami, karamihan yan kapag Pambani 4 naka-heart o kaya naka-thumbs up. Ibig sabihin, tanggap nila, pabor sila kay Pambani 4. So pinupulsahan natin yan. Kaya sabi ko noon, una pa lang, nakikita ko na tatalunin ni Pambani 4 si Gwendolyn Garcia base sa mga reaksyon ng mga tao sa social media. Doon pa lang nakita ko na matatalo si Gwen Garcia. Ngayon, sa mga comment, sabi, base sa mga comment ng mga tao, mga Cebuanos, ayaw nila kay Gwen Garcia kasi daw traidor, balingbing sa mga Duterte. So, ganun po ako ng mga nababasa ko sa comment So, doon pa lang nakita ko na itong Cebu ay mananalo dito ang alyansa. Ang Duterte 10. Base sa reaksyon ng mga tao, sa mga Cebuanos. Tama nga. After ng eleksyon, nakita natin na tama nga na nilampaso ng Duterte 10 ang alyansa sa Cebu. Tama tayo. Tumama tayo dun sa ating
pag-aanalisa. Okay?